So alin nga bang mas maganda, ang proven and tested na si Yamaha NMAX or ang kaka-release lang ni Zontes which is si Zontes 150X? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Magaganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Makikita naman talaga natin previously mga bossing na napakahirap ng sitwasyon natin, but a few weeks later nandito na tayo ngayon ulit para makapag-consider na ulit ng mga motorsiklo, mapa e-bike man yan or mga motorsiklong napakaganda naman talaga ng mga technologies na kakaris lang ngayong 2026. Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin dyan ang side-by-side comparison ng dalawang motorsiklong ito. Makikita natin dito mga bossing for the pricing, meron tayong dalawang variant for the Yamaha NMAX version 3 samantalang kay Zontes 150X is isa lang with a standard price of 155,900 pesos for the Yamaha NMAX version 3. Meron din naman ito ang 175,900 pesos sa kaniyang ABS and YECVT version. And in which, if makikita natin dito si Zontes 150X, meron tayong 149,900 pesos na introductory price if si Zontes 150X yung iyong mas na pupusuan. When it comes to colors naman mga bossing, meron tayong 4 na colorways for the Yamaha NMAX version 3 and 3 naman for the Zontes 150X. Meron tayong matte black, dark green, tsaka matte brown for the Zontes 150X. And dalawang kulay naman sa standard version and dalawang kulay din for the TechMax version. Meron tayong standard black at saka standard white for the standard version and dark magma at saka black naman for the Yamaha NMAX TechMax. And if ang headlight naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na napakaganda ng dalawang motorsiklong ito kasi meron na itong projector light which is yung kanyang LED headlight dito is mas advanced ang technology compared sa mga normal na LED lights tulad ng Yamaha Lexi, yung mga Honda ADV, yung mga ganon. If makikita natin dito yung projector LED headlights mga boss is napakaganda ng kanyang technology na makikita natin dito if babasahin nyo lang itong sa gilid nito, such as meron itong mas magandang performance sa mga poor weather and mas maganda yung kanyang lifespan compared sa mga LED headlights na normal lang. Now, if ang rear tail light naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita naman natin dito na both of these motorcycles ay maganda din naman yung kanilang styling dito. So, depende na lang talaga kasi nga naman 'di ba, beauty is subjective when it comes to this kind of aesthetics. But for me mga bossing, napapagyan ako dito sa 150X kasi medyo sharpy siya. Samantalang kay Yamaha NMAX, medyo makikita mo yung curve niya pero yung kanyang LED headlights is medyo edgy rin. So, depende na lang talaga sa inyo yan. If ang handlebars naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito that the Yamaha NMAX version 3 is more on the maxi scoot style. Samantalang kay Zontes 150X, makikita natin dito na naka-naked handlebars tayo dito. So, kahit pa mukha siyang maxi scoot style, pero yung kanyang handlebars naman is naka-naked style. So, medyo mas may angas talaga siya. So, depende pa rin yan. If aesthetics yung pag-usapan, always yan, subjective lang talaga yan. Now, if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong LCD digital display for the standard version of the Yamaha NMAX version 3 and TFT display na for its Yamaha NMAX TechMax. Samantalang kay Zontes 150X, makikita natin dito na naka-TFT display na ito kahit pa sa kaniyang normal variant. So, kudos dyan kay Zontes 150X. If ang keyless remote system naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that both of these motorcycles ay merong keyless system. However, hindi pa natin masyadong nakikita dito for the Zontes 150X ang kaniyang keyless remote and ano yung mukha niya. However, claimed na yan ni Zontes 150X na naka-keyless ito. So, technology-wise, maganda tong mga motorsiklong ito. If ang utility box naman or underseat compartment yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 25 liters of underseat storage dito for the Yamaha NMAX version 3. Samantalang kay Zontes 150X, wala pa tayong numbers dito kung how much luggage liters yung kaya niya. But based on their claim, makikita natin dito na kasya ang dalawang full face na helmet. And I think, depende na rin sa sizing ng helmet, kung ano yung shape niya, ganon, para magkasya yung dalawa. However, if ganitong klase yung helmet na kukunin mo, makikita natin talaga
talaga na kasya yung dalawa. How much more if maglalagay pa ng top box dito na mas pag-uusapan natin maya-maya. If ang charging port naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito that both of these motorcycles ay maganda rin kasi merong charging port na for both of these motorcycles na merong USB Type-C. However, si Zontes 150X is merong dalawa. Meron siyang Type A tsaka Type-C USB port for charging your phone, especially if mag-rides tayo and gagamitin mo pa yan para sa mga maps at sa mga kung ano-ano pa. Now, if ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na both of these naman is naka-mags. Aesthetics wise, maganda tong both of these motorcycles. And if ang fuel tank naman yung pag-uusapan, dito natin makikita na may pagkalamang dito si Zontes 150X. Meron lang kasing 7.1 liters na fuel tank capacity dito si Yamaha NMAX version 3. Samantalang kay Zontes 150X, meron tayong 12 liters of fuel tank capacity. And when it comes to fuel consumption, makikita natin dito that 45 kilometers per liter naman yung estimated fuel consumption for the Yamaha NMAX version 3 and 47 kilometers per liter naman for the Zontes 150X. So when it comes to estimated range for both of these motorcycles, knowing that meron itong fuel tank capacity and i-multiply lang natin sa kanyang estimated range, makikita natin dito na merong 319.5 kilometers of total range na estimation for the Yamaha NMAX version 3. Samantalang kay Zontes 150X, aabot tayo around 564 kilometers of total range na estimation if si Zontes 150X yung pipili natin. So, numbers wise, I think goods dito si Zontes 150X. If ang displacement mo yung pag-uusapan, dito naman lumamang si Yamaha NMAX version 3 na mayroong 155cc na displacement and 149.5cc naman for the Zontes 150X na mas pag-uusapan natin yung numbers maya-maya sa kaniyang specs and key features. However, if ang gulay board naman yung pag-uusapan, unfortunately for both of these motorcycles, wala tayong gulay board dito sa dalawang ito. Bakit? Kasi dito nakalagay ang kaniyang fuel tank capacity placement or yung kaniyang gas tank. If ang park brake naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, unfortunately rin for both of these motorcycles, walang ganitong klaseng features. Maganda sana to lalo na pag nasa syudad tayo para may karagdagang security na rin sa ating mga motorsiklo. But when we're gonna talk about auto start system, makikita naman natin dito na maganda yung technology na naibibigay ng mga modern motorcycles talaga kasi meron na itong auto start stop system na makakatulong talaga sa atin, especially kapag traffic, kapag naka-idle lang yung ating mga motorsiklo kasi it will automatically turn off kapag nasisense ng makina na hindi tayo nagta-throttle, especially hindi gumagalaw. That simply means dagdag yan sa fuel efficiency natin. If ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin, makikita natin dito that for both of these motorcycles then is napakaganda kasi meron na itong hazard switch. Magandang technology to mga bossing kasi hindi na natin kailangan magpa-customize, magpakabit ng mga another switches, especially if merong mga emergency na wag naman sana mangyari, di ba? And if makikita natin dito mga bossing, isa talaga sa napakaganda ng mga motorsiklong ito kasi meron na itong tubeless tires for both of these motorcycles. So halimbawa if mapako yung mga gulong natin na wag naman sana is malaking tulong talaga yung tubeless tires kasi mas madali itong ma-fix and ma-repair, especially if malapit lang naman yung vulcanizing area natin sa mga pagpaparepair natin sa motor natin. Ngayon naman mga boss, if ang kickstart yung pag-uusapan, makikita natin dito that both of these motorcycles walang ganitong klaseng technology. So dapat talaga tayo maging conscious and laging i-monitor yung ating mga battery voltages sa pamamagitan ng pag-check niyan dito sa ating mga instrument panel. Now, if ang phone connectivity naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, maganda talaga itong mga motorsiklong ito kasi for the Yamaha NMAX, meron tayong tinatawag na Yamaha Y-Connect mobile application for the Yamaha na magdadagdag ng mga notifications, park locations, at marami pang ibang features na makikita mo dito. Samantalang for the Zontes 150X, meron tayong drive sync na tinatawag for this motorcycle na merong screen mirroring for navigation. So that simply means mga bossing, mas less na tayo maglalagay ng mga accessories dito para naman mapaglagyan ng cellphone mo
if maggagamit tayo ng maps. And lastly mga bossing, if ang customization yung pag-uusapan, makikita natin dito for both of these motorcycles. For the Yamaha NMAX version 3, makikita mo dito na mukha siyang merong resemblance for the Yamaha XMAX. So napakaganda niyan, meron ka ng parang ganyang klaseng impression. However, for the Zontes 150X naman mga bossing, if isa to sa mga kinoconsider nyo, alam mo talaga na napaka-convenient ng motorsiklong ito kasi pwede magkasya yung dalawang helmet dito. Tapos, pwede mo pa ito paglagyan ng mga gamit mo if ever pupunta man kayo ng mga camping, mga quick escape, yung mga ganon, yung magra-rides kayo na may gusto kayong puntahan na mag-overnight kayo doon. So, napakagandang idea if magta-top box ka pa kay Zontes 150X. Ngayon naman mga boss, if ang specs and key features yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 150cc na displacement na naka-liquid cooled for the Yamaha NMAX version 3. The same for the Zontes 150X na naka-liquid cooled din. However, meron itong 149.5cc na displacement. Meron tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha NMAX version 3 and 17.7 horsepower at 8,700 RPM naman for the Zontes 150X. With a torque of 14.2 Newton meters at 6,500 RPM for the Yamaha NMAX, meron naman tayong 15.5 Newton meters at 6,500 RPM naman for the Zontes 150X. If ang compression ratio ang pag-uusapan naman, meron tayong 11.6:1 for the Yamaha NMAX version 3 and 12.5:1 naman for the Zontes 150X. And lastly mga bossing, if bore stroke ang pag-uusapan, meron tayong 58/58.7 for the Yamaha NMAX version 3 and 58/56.6 naman for the Zontes 150X. So if makita natin numbers wise, medyo mas may pagkalamangan dito ng kaunti naman for the Zontes 150X. Ang tanging lamang lang for the Yamaha NMAX version 3 dito is the displacement at saka yung kanyang bore stroke. So numbers wise, I think hindi yan masyadong magmamatter kasi pang araw-araw natin to 150cc and 155cc. It is really just up to you kung alin dito sa tingin mo ang magugustuhan mo dito for both of this. Ngayon naman mga boss, if ang dimensions yung pag-uusapan, makikita natin dito that the Yamaha NMAX version 3 is merong 770mm na seat height, 125mm na ground clearance, and 1,340mm na wheelbase. Meron naman ito ang 110/70/13 na front tires and 130/70/13 naman na rear tires. If ang Zontes 150X naman yung pag-uusapan natin, meron itong 770mm na seat height, 130mm na ground clearance, and 1,375mm na wheelbase. 110/70/40 naman yung front tires niya and 130/70/30 naman yung kaniyang rear tires. If ipagsa side by side na natin, makikita natin dito that they both have the same na merong 770mm na seat height. Lamang kaunti sa ground clearance si Zontes 150X ng 5mm and lamang naman dito sa wheelbase si Zontes 150X na 1,375 compared to 1,340. Lamang din sa inch tires dito si Zontes 150X na merong 170/14 inch compared sa 13 inch ni Yamaha NMAX version 3. However, sa rear tires naman, they both have the same na 130/70/13. So, andito na nga tayo sa kaniyang key features. Makikita natin dito mga bossing na halos magkalapit lang talaga sila. And if makikita natin dito, they both have the same na dual channel ABS, disc brake na sa harap at sa likod, meron tayong liquid cooled, and meron din tayong phone connectivity for both of these motorcycles. Lamang dito kaunti si Zontes 150X sa kanyang kilometers total range na merong 564 kilometers na estimated total and 319.5 naman for the Yamaha NMAX version 3. Pareho na nga pala silang meron dito ang ACG starter na SMG starter ang tawag for the Yamaha. Same din sila na merong auto start stop, merong smart key at saka dalawa na rin yung kanyang rear suspension. Naka CVT auto na nga pala for both of these motorcycles, naka 4 valves na rin. However, for the TechMax version, meron tayong YE-CVT na automatic dito that gives a feature for the motorcycle na pwede ka mag-shift of gears, especially if gusto mo mag-overtake or kailangan mo ng dagdag support sa kaniyang acceleration. If weight naman yung pag-uusapan, makikita natin dito napakagaan ng Zontes 150X na 108 kilograms lang, samantalang kay Yamaha NMAX for the standard version is 131 kilograms and 135 kilograms naman for the TechMax.
Meron tayong blue core engine dito for the Yamaha and meron tayong LCD digital display for the standard and TFT display for the TechMax version na TFT display na automatic kay Zontes 150X. And lastly mga bossing, meron tayong TPMS or tire pressure monitoring for the Zontes 150X na wala pang ganyan for the Yamaha NMAX, Mappa, Standard or TechMax. If makikita natin dito mga bossing, for the price of 155,900 pesos and 175,900 pesos for the Yamaha NMAX version 3 na 149,900 pesos naman for the Zontes 150X, makikita natin dito that numbers will really matter, especially if anong klaseng brand yung pagpipilian mo. Kaya naman sa final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision, makikita natin talaga dito mga boss. For me mga bossing, medyo may pagkalining ako dito for the Zontes 150X kahit pa yung itong motorsiklong ito is China bike compared na Japan for the Yamaha NMAX version 3. And sa tingin ko lang din naman bakit yun yung mas napupusuan ko is simply because napakagaan nito, napakaganda ng technologies niya, nakikipagsabayan talaga, and yung kanyang estimated total range na mas mahaba yung mababiyahe mo compared kay Yamaha NMAX version 3 dahil nga 'di ba medyo mas malaki yung kanyang fuel tank capacity compared kay Yamaha NMAX version 3. However, if si Yamaha NMAX version 3 naman yung mas napupusuan mo, I think ang napakaganda ng motorcyclong ito kasi alam mo na talaga na the brand itself gives more peace of mind. At the same time, napakaganda din ng kanyang technology na YECVT na makakapagdagdag ng acceleration kasi nga 'di ba makakapag-shift ka ng gears kahit pa automatic yung motorsiklo mo. And lastly talaga, meron itong parang plus respect na impression if ito yung mas kukunin mo compared sa napakagandang specs na nai-offer ni Zontes 150X. But for me mga bossing ha, yun talaga yung mga core reasons bakit si Zontes 150X yung parang mas napupusuan ko compared sa Yamaha NMAX version 3. However, both of these motorcycles ay napakaganda. Depende na lang talaga alin yung mas magiging matimbang para sa'yo. So, sa'yo ba, alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or mga suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can always support me by purchasing helpful products dyan sa mga videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.